Nabasa ba niyo tong statement na ginawa ni Paulo Marcoleta, yung anak ni Senator Marcoleta, tungkol sa issue ng China at West Philippine Sea? Basahin ko na lang para sa inyo kasi itong mga ganitong statements, typical to sa mga tulad ni Marcoleta. Sa tulad ni Duterte. Kasi pagpakinggan mo itong statement ito, parang galing nga to sa bibig ni Rodrigo Duterte mismo eh. Sabi ni Marcoleta, kung sakaling gerahin tayo ng China, ihilera nyo sa harap ng bakbakan itong spokes ng Coast Guard at yung mga mayayabang na senador. O kaya ibalan nyo sa kanyon. Tignan natin ang tapang nila. Pambihirang statement yan. Meron ba sa inyo mga bumoto dito sa taong to? Kasi kung binoto nyo yung mga tulad nito, mahiyahiya kayo sa sarili nyo. Buti nga sumagot dito si ML Party List Representative Manay Laila de Lima eh. Sinabi niya, hindi tayo nag-uudyok ng gera. Walang may gusto niyan sa atin. Ipinagtatanggol lang natin ang ating karapatan na kinikilala at pinagtitibay ng international law. Ipinagtatanggol lang natin ang ating soberenya at pambansang dangal. Kaya pag tinignan mo itong sinasabi ni Marcoleta, parang sinasabi niya sa atin lahat na manahimik na lang tayo dahil wala naman tayong kapangyarihan. Manahimik na lang tayo kasi wala naman tayong kakayahan makipaggera sa China. Dahil pag ginagawa daw natin to, naghahanap daw tayo ng gera na ito ay pwede maging rason para lusubin na daw tayo ng China. Tapos kung maingay ka daw at umaangal ka, dapat daw ikaw mauna na lumaban sa gera. Alam mo ang talagang sinasabi ni Marcoleta dito sa kanyang statement at yung mga tulad niya, na pag ikaw ay isang maliit na tao, ikaw ay isang walang kapangyarihan at walang kakayahan sa buhay, manahimik ka na lang, shut up ka na lang. Dahil kung wala kang kapangyarihan, wala kang karapatan, yan ang sinasabi ng mga tulad ni Marcoleta sa inyong lahat, sa mga kapwa Pilipino natin. Kasi sa isip at mundo ng mga tulad ni Marcoleta, ang pwede lang magsalita at ang may karapatan lang magsalita at umangal ay ang mga makapangyarihan na tulad niya. Pero para sa karamihan ng mga Pilipino na walang kapangyarihan, walang kakayahan, shut up ka na lang. Tama ba yun? Yan ba ang tipong mambabatas na gusto nating nagre-representa sa atin? Kaya nagtataka talaga kung sino yung mga bumoto dito sa taong to eh. Kasi hindi yan maka-Pilipino eh. Hindi yan makabayan eh. Makasarili yan o baka maka-China. Bakit niya kinukonbinse ang ating mga kababayan at ang ating mga senador at ang ating spokesperson na manahimik na lamang dahil wala naman daw tayong kakayahan? Bakit niya pinipilit yun? Imbis na magalit siya sa ginagawa ng China laban sa ating mga kababayan, laban sa ating mga mangingisda, nagagalit pa siya sa ating mga senador na pinaglalaban lang ang ating mga kababayan doon sa West Philippine Sea. Alam mo yun ang problema sa mga ganitong makikitid ang utak eh. Nakakalimutan nila may mga iba't ibang konteksto to at mga sitwasyon kung saan nag-a-apply yung mga sinasabi niya. Isipin mo na lang for example, Japan. Nananahimik naman ng Japan. Pero mas may kapangyarihan sila kaysa sa atin, di ba? Tapos bigla na lang tayo bumabanat sa kanila, inaaway sila at nanggugulo. Tapos ano mangyayari? Nagalit sila. Tapos nilusob tayo. Kasalanan natin yun. Pero kung sila yung pumunta sa ating teritoryo, o kaya pumapaligid sa atin, o kaya gumagawa ng mga military bases na nakapaligid sa atin, tapos binobombahan ng water cannons yung ating mga kababayan, mananahimik pa ba tayo? Hindi na, di ba? Pwede pa natin gawing mas simple to eh. Paano kung sa eskwelahan nga, may isang bully dyan? Hindi ka naman lalapit at maghahanap ng away sa isang bully, di ba? O kung alam mo namang mas malaki siya at mas malakas sa'yo. Pero kung binubully ka na, anong gagawin mo? Mananahimik ka na lang? Hindi ka na lang lalaban? Dahil pag lumaban ka, baka lalo ka pang gulpihin? Ganun lang yun eh. Ganun kasimple tong usapan na to. Pero ginugulo ng mga tulad ni Marcoleta para guluhin ang isip nyo. Para iisipin nyo na tama nga yung mga tulad ni Marcoleta at ni Duterte na tumahimik na lang tayo dahil wala tayong kapangyarihan. Dahil kahit binabastos na tayo at sinasampal-sampal na tayo ng mga bully ng tulad na China, tumahimik ka na lang kasi baka lalo pang gerahin tayo ng mga to. Hindi po tama yung ganyang pag-iisip. Hindi ibig sabihin na dahil mas malakas ang isang tao o isang bansa na dapat wag na tayong lumaban at manahimik na lang tayo. Hindi din ibig sabihin na dahil natatakot tayo na wag na tayong lumaban. Dahil kung tulad din na Marcoleta, ang mga nasa panahon ng mga gera tulad ng World War I o World War II, ano na nangyari sa buong mundo? Kaya meron tayong kapayapaan ngayon. Kaya meron tayong demokrasya ngayon dahil po lumaban ang mga maliliit na mukhang walang laban. Pinaglaban nila ang demokrasya na meron natin ngayon. Pambihira talaga yung ganyan logic na ginagamit ni Marcoleta at mga tulad niya eh. At alam mo kung ba't ganito sila magsalita? Ilang bagay lang yan eh. Unang-una, dahil siguro duwag talaga itong mga to. Dahil sila mismo, hindi nila kaya magsalita sa mga mas makapangyarihan sa kanila. Hindi nila kayang ipaglaban ang sarili nila. Kaya gusto nila na kahit kayo, wag na rin nyo ipaglaban ang sarili nyo dahil sila hindi nila kayang gawin yon.
Nakakalungkot talaga, no? Isang mambabatas natin at representative natin dyan sa Kongreso na hindi niya kaya paglaban ng sarili niya dahil mukhang duwag siya. Hindi nga niya papaglaban sa sarili niya, paglalaban pa niya yung mga karapatan ng kanyang mga constituents. At mukhang ayaw din niyang ipaglaban ang karapatan ng ating bansa, ang ating soberenya. Dahil natatakot siya. Ngayon may ilan pang dahilan kung bakit ganito magsalita yung mga tulad ni Marcoleta. Yung mga tulad ni Marcoleta, yun ang mahilig sa mga authoritarian or dictatorial tendencies yung mga ganyan. Kasi yan ang playbook ng isang diktador. Ibe-brainwash sila ang mga mamamayan para isipin na pag wala kang kapangyarihan, shut up ka na lang. Pag wala kang kapangyarihan, wala kang karapatan magsalita. Wala kang karapatan lumaban. Wala kang karapatan na manindigan. Dahil para sa mga diktador at authoritarian, mas mabilis yan kung ang mamamayan ay tahimik lamang. Kung ang mga mamamayan ay hinahayaan na lang ang ating mga liderato na gawin ang mga gusto nila. Yan ang gustong mangyari ng mga tulad ni na Duterte at ni na Marcoleta. Manahimik na lang tayong lahat. Shut up na lang kayo. Yung mga tulad ni na Marcoleta, gusto na lang nila maging biktima tayong lahat eh. Gusto na lang nila maging subservient tayo sa mga mas makapangyarihan tulad ng China. Gusto nila maging sunod-sunuran na lang tayo. Sa kahit na anong gusto gawin ng China, huwag ka na lang umangal dahil wala naman tayong kakayahan. At dahil sa mga ganyang pag-iisip, dyan talaga tayo lulusubin ng mga tulad ng China. Dahil alam nilang kaya nila at dahil alam nilang hindi tayo lalaban. At isa pang problema sa mga ganitong salita, yung mga ganyang pananalita nila ay parang pinalalabas sila na kailangan kang mamili kung saan ka ba dito. Parang ginagawang mutually exclusive nila to, na pag umaangal ka at sinasabi mong mali ang ginagawa ng China, kailangan ka makipaggera. Kailangan ibig sabihin nun, gusto mo ng gera. Yan ang pinalalabas sila eh. Mali po ang ganung argumento, wala pong logic yon. It's called a logical fallacy. Dahil pwedeng magalit ka naman sa China sa ginagawa nila, pwede kang umangal, pwede kang magreklamo. At hindi ibig sabihin na naghahanap ka ng gera. Kaya huwag tayong maniniwala sa mga ganitong argumento, huwag tayong papayag magpabudol sa mga tulad ni Marcoleta. At alam mo, para sa akin, ganito lang yun eh. Lahat tayo Pilipino, para tayong isang barkada eh. Tapos may lumapit na nambubuli sa barkada natin. Tapos sabihin na natin na humarap ako, tapos sinasabi ko, hoy, wag mong gagawin yan. Sasabihin ko, gago ka, ba't mo winawater cannon yung mga barkada ko dito? Tapos may dito si Marcoleta sa tabi ko, nakabarkada natin dapat ah. Sasabihin sa uy, shut up ka na lang. Kasi baka lalo pa tayong lusubin na to. Gusto mo, ikaw mauna, sasabihin pa sa akin. Ikaw na lang ang lumaban dahil ako hindi ako lalaban. Pambihira talaga. Kung ganyan ang barkada ko, umalis ka sa barkada ko, sumama ka na lang doon sa kalaban ko. Hindi ko kailangan ng ganyan kabarkada, kapamilya o kababayan. Kaya sana talaga matuto na tayo na huwag na tayo bumoboto sa mga tulad nito eh. Mga duwag, mga traidor sa sarili nilang bansa, na binubudol pa tayo at pinaniniwala pa sa atin na mali tayo, na naninindigan tayo at pinaglalaban natin ang karapatan natin laban sa mga bully na tulad ng China, na tayo pa ang mali. Kaya buti na lang meron tayong mga ilang senador dyan at mga kongresista na pinaglalaban pa yung ating mga karapatan. At huwag na huwag kayong papayag na isipin na dahil maliit lang kayo o wala kayong kapangyarihan, na wala kayong karapatan. Hindi po yan totoo. At merong mga tao na tutulong sa inyo at ipaglalaban ang inyong mga karapatan. Kayo, ano tingin nyo? Gusto ba nyo yung mga tulad ni Marcoleta na imbis na awayin yung kaaway nyo, inaaway ka mismo? Na imbis na tulungan ka, ikaw pa ang kinakaaway? Isulat nyo lahat yan sa comment section sa ibaba. At pag nagugustuhan mo yung mga ganitong klaseng content, please make sure to subscribe to all my social media para sa ganon, mas marami pang makarinig ng mga mensaheng to at hindi na tayo mabudol sa mga tulad ni na Marcoleta. Salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan. Magkita tayo muli sa aking susunod na video.